So, kumusta mo ang naging outcome kang activity na yan? Bicol Fire Faculty Conference. Ano si mga nangyari? Ay magayunon ang mga nangyari, no? Ini talagang Bicol-wide Faculty Conference was first conceptualized by the former Vice President for Academic Affairs, Dr. Emerson Bergunio, and the former Curriculum and Instruction Division Director, Dr. Kennedy Beltran. When I took the office in September or last days of August towards September, I reviewed the proposal and I believe this is very timely. Kailangan ito, kaipuhanan kang sa tuyang mga maestro as in maestra, kaya pinadagos ko. So, iniyo talaga, idea ninda, concept ninda ini, and I owe it to the former Vice President and to the former Director of the CID or the Curriculum and Instruction Division. And pinag-push me and then very good ang naging outcome. Faculty members, lalo na ngunyan because of the parallel session, workshops, nai-enjoy nindang maray ang mga bagong ideas, bagong concept sa pagtataoning pagtukdo sa mga estudyante. Lalo na ngunyan sa biglaang pagbabago kang sa tuyang panahon, lalo na sa paglaog kang teknolohiya. So kaipuhanan na mai-align me ang curriculum kung paano siya itutukdo sa mga estudyante, lalo na itong mga akita na namundag na sa digital world. Baka mawalat ang mga maestrami kung daay may sinda kay matukduan, ma-enhance, ma-update. So kaya ngunyan po nahiling nindo may parallel session. Dikit lang sinda ngunyan digdi kasi may duwa pa pong nasa ibang area. So may duwa pong ongoing na parallel session. May bisita po kita from UP Diliman, UP Los Baños, and Santo Tomas, Manila. And dakulan po sindang naging input and also sa tuyaman ng mga experts igdi sa university. Nagtarauman po sinda ng mga magagayon na ideas, concepts para po sa mga pedagogical approaches, very timely on the 21st century skills of our student. And ang sarupa pong pinakaobheto kainiyo is ma-align ang curriculum duman sa mga kaipuhanan kang industry. So sabi nga ni po kaya na kaipuhanan si mga skills na dapat kung ano ang hinahagad po kang sarong industry, iyo man ang itukdo mi. Tanganing sinda, maglangkaw man po ang employability kang sa tuyang mga estudyanteng graduate sa CBSUA. Opo, so arog mo, aram ko, hali ka digdi sa muya, employed ka na sa broadcasting. So hinihiling mi po itong ang samuyang maging produkto is naka-align sa kung ano ang need kang industries. Kaya po iniginibo para po ang mga maestro and maestra kang CBSUA and all other state universities and colleges sa Bicol region. Kaya igwa po kita digdi yung from BISCAST, from CSPC, from Partido State University, and all others, Catanduanes, basta inirimbitaran mi po gabos ng mga state universities and igwa silang representative para po mas dakula ang area or focus. Pati po sa Zoom, igwa kami para sumayo po digdi yun, mataanan maning chance na madangog ang mga sharings kang sa muyang mga speakers. Sabi nga ni Kayan, we have to be co-learners with others. So kung igwa po sinda, igwa man kita di makakaigwa ning maray na outcome. Yan po ang kuyan kang Bicol-wide Faculty Conference. Okay. So, kumusta mo sa feeling na kita napiling mag-host sa araw pa dito? Yeah, kita po talaga ang host kani, ang CBSUA po talaga ang pinaka-prime mover kainiyo pong Bicol-wide faculty conference na ini po nga ni talaga was conceptualized by the former Vice President Dr. Emerson Bergunio and Dr. Kennedy Beltran as former Curriculum Instruction Director. Currently po, ang nagtrabaho kani, ang chairperson kang conference is the new Curriculum Instruction Division Director who is Dr. Raymark Basagre. And Dr. Raymark Basagre was really very efficient in preparing all those things. Itong mga nitty-gritty kang pag-conduct kani yung conference, of course, through the
coordination with the Office of the Vice President for Academic Affairs, and of course, through the approval of our President, Dr. Alberto Naperi. Oo. Yung mga Oo. remaining question na lang. Mhm. Ano naman ang mga masunod tapang lakda Ah. para mag-improve pa ang CBSU? Okay po, as to the curriculum po, ini po kasi iniling mo na muna po itong curriculum alignment. Tapos po, ano yung mga pedagogical approaches. Ngunyan po, ang masunod po kaniyo sa sunod na taon, sa 2026, ang kaikaipuan namin na pong gibuhon ay mag-revise na kami kang mga silabay me. Itong mga silabay po, ay raman ko ano ng syllabus, kung garo siya plano, garo siya by Biblia, kang maestro or maestra sa pagtukdo sa sarong semester sa iyang subject. Yaon duman kung ano ang intended learning outcome, yaon duman ang obheto, yaon duman ang estratehiya, yaon man duman kung paano maa-assess ang estudyante. Lalo na ngunyan dahil nga ni sa AI, ang authentic assessment, paano ta na ma-assess kung talagang ang mga competencies kong estudyante nanudan, tabaka mag-rely na lang sa AI. So, saro po yan sa mga hinihiling ming ano ang mga dapat ming gibuhon para po magkaigba po ning co-learning and co-output ang estudyante tsaka ang maestro. Dahil na po itong panahon na si teacher lang magpara-feed sa estudyante. Ngunyan po, sa learning ngunyan, estudyante tsaka ang teacher dapat po magkasaro. Tanganing so learning outcome, makuak ang estudyante. Oo. Sige mo, bago kita matapos mo, ano na lang mo ang pangapunan ka sa public, sa audience? Okay. Salamat man. Init, salamat sa Indo, Bomboradyo, no, sa panahon, sa tinaon nindong opportunity para maihayag mi man sa publiko. So, ang message ko na lang po is that ang mga faculty po, kang mga state universities and the colleges sa buong Bicol, rehiyon, ini po ang naging platform, naging venue para po magkaigwaning exchange of ideas, exchange of experiences, para po maiangat ta ang kalidad kang edukasyon kang satuyang mga estudyante, dahil ang mga estudyante po aramtaman na sinda na po ang masunod na magiging, sabi nga ni kayan, leaders, no, of our country, of possibly of the world. So kung ngunyan po kita ang naguhon sa inda, kita ang naghuhulma, eka nga. So sa paghulma dapat po tama ang paghulma ta. Tanganing magkaigwa man ng tamang outcome sa maabot na panahon.